Magandang tanghali po mga kaibigan. Ang ating pong tema ngayon ay appendicitis dito sa kalusugan at kapayapaan. Atin na po umpisahan ang ating tema ngayon. Appendicitis. Ang appendicitis ay isang karamdaman na kung saan ang appendix ay nagkakaroon ng inflamasyon o pamamaga, sanhi ng labis na pananatili ng bulok na dumi sa kolon o bituka. Ang lokal na pamamagang ganito ay maaaring humantong sa gangrene ng appendix at pagkatapos ay ang pagkabutas at pagdaan ng dumi sa peritoneum na siyang pinagmumula naman ng nakamamatay na peritonitis. Ang karamdamang appendicitis maaaring acute o chronic. Pasumpong-sumpong ang appendicitis na acute ay nahahalata dahil sa sobrang dala nitong kirot na karaniwang nangangailangan ng pagpunta sa ospital o dili kaya operasyon. Samantala, ang chronic na appendicitis naman ay maaaring pasulpot-sulpot lamang sa loob ng maraming buwan at hindi na humahantong sa acute na kalagayan. Ang karamdamang ganito ay maaaring babahagya lamang kung kaya't hindi mahahalata ng pasyente at pati na ang manggagamot. Ngayon, dito na po tayo sa sanhi. Bakit nakuha ito? Ang appendicitis ay maaaring bunga ng pagsisikip ng ilang bahagi ng appendix kung kaya't sumasabit o kumakapit ang dumi dito. Ang ilang pang maaaring pinagmumula ng karamdamang ito ay ang konstipasyon o hirap sa pagdudumi, fermentasyon sa sikmura at iba pang karamdaman na may kaugnayan sa pagtunaw ng pagkain. Na bunga naman ng masyadong artipisyal na pagkain o kaya walang tigil na pagkain, mga natamong peklat na sanhi ng nakaraang operasyon at iba pang kapit na nagpapasikip ng appendix kung kaya't hindi nakapaglilinis ng husto ang sarili. Yung po pala ang sanhi nun kung bakit nagkakaroon ng appendicitis, no? Ano naman ang sintomas nito? May nadaramang matinding kirot una sa may pusod at pagkatapos sa bandang kanang ibaba ng tiyan, panginginig na parang giniginaw na may kasamang mataas na lagnat, 100 degrees Fahrenheit hanggang 102 degrees Fahrenheit. Sa loob ng 48 na oras, pagkahilo at pagsusuka, may kasama din na konstipasyon o kung hindi ay pagtatai naman. Kahirapan sa pag-ihi, kahirapan sa pagreregla, kung babae. Ayaw pahawakan ng pasyente ang mahapding kanang bahagi ng tiyan at palaging babaloktutin ang kanyang mga tuhod upang guminhawa sa nararamdamang kirot. Ngayon, ano ang lunas nito? Ang mahalaga sa lahat ay ang pagkakataong ganito ay kung papaano pahupain ang sakit o hapding nadarama. Huwag subukang gumamit ng mga pamatid sakit, painkillers, o sa mga opiates na mga aspirin o pamurga sapagkat palulubhain lamang ng mga ito ang inflamasyon o maga. Pahigain ng tahimik ang pasyente at lagyan ng malamig o mainit na pamintasyon sa tiyan. Sa ibabaw ng appendix, huwag pakainin o painumin ang pasyente kung inaatake ng matinding kirot. Kung nauuhaw, basain ng kaunting tubig ang bibig. Kung ang hapdi ay magpapatuloy pa rin sa loob ng 3 hanggang 4 na oras, ang pasyente ay nangangailangan na ng lunas sa ospital. Ang regular na pagkain ng pasyente ay dapat libre sa mga malalangis o pritong pagkain. Makakasama din ang kumain ng masyadong malalasang putahe, spicy foods. Kailangang iwasan din kumain ng mga pagkaing mayaman sa starch na katulad ng biskwit, puting tinapay at iba pa, sapagkat ang mga pagkain ganito ay bumabara sa sistema ng pagtunaw o pagdumi ng katawan. Kasama na ang appendix, ang sabaw ng asparagus, patatas, repolyo, pechay, kangkong, okra at iba pang alkali na pagkain ay nakakagaling na lunas sa karamdamang ito. Ganon din naman ang epektong makukuha sa palaging pag-inom ng sariwang katas ng prutas na katulad ng kalamansi, pinya, kamatis, ubas, bayabas at alindan. Tandaan lamang na kailangang alisin na ang pag-inom ng kape, tsaa, soft drinks, alaks at tsokolate at iba pang nakapinsalang inumin. Bawal din ang paninigarilyo. Ang mainam na panlinis ng appendix ay ang sumusunod ng inumin.
Ihanda ito araw-araw sa ganitong proportion. Carrot. Carrot uli. 9 onsa. Celery. 7 onsa. Kumulang 16 onsa ang mangyayari. Sabi po sa aklat na to na appendicitis ay kailangan talaga agapan or kailangan maagapan. Dahil kung hindi, mahahantong ang pasyente sa ospital at siya'y maaoperahan. Pagamat sa mga ganitong pangyayari, nakakalungkot na sabihin na ang appendix ay sanhi lamang po pala ng pagkabulok, ng pagkadumi sa kanyang sistema, katulad ng kanyang colon. Madalas siguro pag duming-dumi na, hindi siya agad dumudumi. Dapat magkaroon tayo ng disiplina sa katawan na kapag tayo ay may nararamdaman ng hindi maganda katulad ng ihing-ihi ay umihina, sapagkat yun ay kailangan at yun ay ginawa ng ating Diyos na may kapal. Sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito, sa librong ito. Maraming salamat po at patnubayan tayo ng Poong may kapal.